Yung mismong mga bansa nga na involved sa gira, walang conference mga kababayan. Nagmi-meeting pa rin yung parlamento tulad ng Amerika at saka Israel. O di ba mga kababayan? Pagkatapos tayo dito, gusto natin teleconference. Malinaw na ang gustong i-accommodate yung mga makukulong na mga senador para iligtas si Sara Duterte. Huwag kami mga DDS senators. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O maging yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nag-react na rin po dito sa sa issue ng work from jail. Work from jail, work from hideout. Na gustong mangyari nitong mga Duterte senators para yung mga senador na makukulong at wanted, pwede pa rin na i-acquit si Sara Duterte. Yan ang intensyon nila. Sabi ng ating Pangulo, it seems niya na itong gusto nilang teleconferencing only applicable niya kay Senator Bato para makaboto dahil nagtatago siya. O di ba? Malinaw. Gusto lang nilang makaboto si Bato de la Rosa at saka yung iba pang mga senador kasi nagtatago. At yung mga senador na makukulong dahil sa pandarambong, gusto pa rin nilang makaboto. Ano yon? Kaya dito sa report mga kababayan ng GMA News, Pangulong Bongbong Marcos hindi pabor sa motion na amyendahan ang rules ng Senado upang paintulutan ang pagdalo sa sesyon via teleconferencing. I disagree with that. I understand we had to do it in COVID because there was a health risk, sabi ng ating Pangulo. Pati si PBBM po nakisali na sa issue. So malinaw na may pakina yung ating Pangulo ngayon kasi alam niya ang intensyon nito iligtas si Sara. Di ba? Mga kababayan, yung Vice Presidente na nagbanta sa kanya, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez, gustong isalba nitong mga DDS senators kasi itong karamihan sa mga members ng majority, mga DDS senators, naarap din sa kasong plunder na pag si Sara nakalusot, lusot din sila. Malinaw ng pansariling interes po. Kanya-kanyang pagligtas sa sarili ang intensyon. Malusutan yung mga kinasadlakan nila na pagsasamantala sa kaban ng bayan. Si Sara Duterte, corruption ang issue. Yung maling paggamit ng confidential funds, bribery at pagbabanta sa ating Pangulo, destabilization. Yung mga senador, plunder at obstruction of justice. Sari-sari ang kinakarap na mga kaso, mga kababayan. At ang pinakang malaki dito yung pagkasangkot sa flood control scandal. Si Ping Lacson may latest na reaction siya. Extreme yung existing conditions noong COVID-19 na talagang walang makapasok. Lahat naka-online. Hindi naman pwedeng work from jail. Ngayon, talagang insistido si Robin Padilla, pati yung El Nino ginamit na. Maagang 2027, tinatayang aabot sa sukdulan ang fenomeno na ito na may seryosong banta na lumala maging isang napakalakas, very strong, umatinding kaganapan ng El Nino. Akala ko ba proactive ang dating majority? Pati El Nino po, ginamit, sabi naman po ni Win Gatchalian, kahit na may El Nino, pwede pa naman kaming senador pumasok. Kahit na may gera sa Iran, which is ang layo-layo. Ang layo-layo nga, pwede pa rin kami makapasok. Hindi porkit merong nangyayari sa buong mundo,
may nangyayari sa ating bansa, kaagad na teleconference. Yung mismong mga bansa nga na involved sa gira, walang conference mga kababayan. Nagmi-meeting pa rin yung parlamento tulad ng Amerika at saka Israel. O di ba mga kababayan? Pagkatapos tayo dito, gusto natin teleconference. Malinaw na ang gustong i-accommodate yung mga makukulong na mga senador para iligtas si Sara Duterte. Huwag kami mga DDS senators. Kaya tama itong sinabi ng mga members ng Congress. Sara Duterte impeachment trial demands full presence niya ng mga senator judges. Sabi ni Congressman Conggon, anong klaseng halimbawa po ang ipinapakita natin sa kabataan kung pwedeng hindi ka sumipot sa trabaho, hindi ka humarap sa tungkulin, pero pwede ka pa rin bumoto at makilahok sa napakalagang proseso ng impeachment? Pwede bang tuloy ang sweldo kahit absent basta malakas ka sa boss? Yan ang tanong ngayon ng ordinaryong Pilipino, sabi ni Conggon. This will set it would set dangerous precedent. Ordinaryong estudyante, empleyado, manggagawa, kapag absent, may consequence. Pero kapag makapangyarihan, pwedeng gumawa ng special na rules. Delikado po yung precedent yan. Correct, mga kababayan. Gusto nila, special sila. Kasi turing nila kay Sara, special na tao. O diba? Special niya Mr. Maravillas kasi si Sara yung magliligtas sa kanila sa kalaboso. Huwag kami mga senador. Sabi naman po ni House Impeachment Trial spokesperson, Congressman Sia Alonto Adjong, that any trial niya, judges should be able to observe the mannerisms of witnesses. Importante din yung kanyang kabuuan na disposisyon during the cross-examination o pag-presentation ng mga ebidensya. Online voting niya, sabi naman ni House Impeachment Prosecutor Lordan Suwan, that online voting should not be the norm in proceedings of this magnitude. Impeachment niya is one of the most serious proceedings in our government. It's one of the grievous constitutional responsibilities entrusted to public officials, including congressmen and senators. So this is not just ordinary legislation na pwede po tayong mag-appear through Zoom, mga committee hearings. Itong impeachment process niya, that for me demands full presence talaga, full attention, and of course, full accountability. So I think the Filipino people deserve to see their public officials physically present during proceedings, especially this impeachment proceedings that may shape the nation's democratic institutions for the next several decades. Sabi naman ni ACT Party List Congressman Antonio Tino, dapat simulan na niya yung impeachment hearing sa Senado o trial. Yung bangayan ng Senado hindi dapat makadlang sa paggampan nila ng kanilang tungkulin para litisin ang impeached official. Seryosong bagay ito, pangunahing paraan para sa pagpanagot, accountability na hindi dapat masabotahe dahil sa awayan sa politika ng Senado. Yun man talaga yung intention, isabotahe, kaya nga nagbabangayan sila. Diba? Kung ano-anong drama yung ginagawa para i-delay o isabotahe yung mismong impeachment trial. So makikita natin mga kababayan, yung bawat pagkilos, pagantala at mga pagbabago sa patakaran na ginagawa nitong mga Duterte senators. Malinaw po na hindi para sa diwa ng katarungan, kundi isang sistematikong sabotahe para iligtas po si Sara Duterte at patayin yung pananagutan sa konstitusyon. Wag tayo pong papayag sa ganitong mga maniobrada nila. Ginagawa nila ito para gusto nilang sirain po yung momentum ng impeachment. Nagpapakalat sila ngayon ng mga fake news, mga spliced videos at mga lutong survey sa social media.
para palabasin mga kababayan, walang public clamor. At pag-aksaya lang ng panahon, itong impeachment case. Ngayon ang tanong, sino yung magkikinabang mga kababayan? Kapag ang atensyon ng bansa ay nilalayo sa constitutional charges ng Vice Presidente, di ba malinaw na ang sagot mga kababayan, yung mga tiwaling opisyal na ayaw mabuking yung mga anomalya. So gumagawa sila ng mga drama ngayon, ng mga distraction at binabaliktad nila yung kwento. Pinapalabas nila na ito ay political persecution at weaponization of justice. Yan mismo mga kababayan ang narrative na pinapakalat ni Amy Marcos. Amy hates political persecution versus allies in Senate majority. Hindi lang dito sa Senate majority, pati kay Sara Duterte. Dahil sa mga kaso, mga kababayan, na final, yung mga plunder cases, ang gustong mangyari ni Amy, yung mga mandarambong sa gobyerno, wag lang pong papanagutin. Tuloy lang ang nakawan. Payag kayo sa ganon? Kasi papalabasin nila political persecution kasi mga kasama nila sa Senate majority, yung mga sangkot. Ngayon, ano ang modus po dito po sa sa Zoom attendance? Gusto nila teleconferencing para intact po yung tracing boto ng Senate majority. So ang senaryo mga kababayan, ipipilit talaga ng mga tuta ni Sara sa Senado na payagan ang pagpalit sa rules para paintulutan po yung virtual attendance at online voting habang nagaganap yung trial. Ngayon, ano ang katotohanan dito mga kababayan? Gagawin nila ito kasi alam nila na posibleng makulong ang ilang mga majority senators at isa-isa na nga po mga kababayan na makukulong. At para makount pa rin yung boto ni Bato de la Rosa na nasa pagtatago ngayon. So kahit nasaan sila, nasa jail o nasa pagtatago, gusto nila intact yung tracing boto na kailangan para po harangin yung impeachment. Harangin yung mga ebidensya para i-absuelto si Sara Duterte. Malinaw po ang strategy. Dadaanin nila mga kababayan, yun ang game plan nila. Dadaanin nila mga kababayan sa butuhan yung pagpapalabas ng ebidensya. So ang mangyayari, evidentiary sabotage. Pag hindi pumasa sa boto ng Senado, walang presentation ng ebidensya, lusot si Sara. Nagets na ninyo ang strategy ng mga ulupong. So, gagamitin nila yung mayorya para i-block yung mga pinakang mabibigat na mga ebidensya. Tulad po ng audit reports ng confidential funds ni Sara, AMLAC saka po sa BIR. Ayaw kasi nilang marinig at mapanood ng taong bayan sa telebisyon at saka sa social media. Kasi po, mga kababayan, kapag lumabas na yung mga resibo, tapos na po ang laban ng Vice Presidente. At sila din, mahirapan sila mga kababayan na mag-acquit kasi kitang-kita yung ebidensya. Magbabackfire sa kanila lahat. So ang senaryo mga kababayan, sa unang araw pa lang ng pagbasa ng mga sakdal, posibleng gamitin agad ng majority bloc ang kanilang numero. Ito yung tinatawag ni dating Senate President Franklin Drilon, yung tyranny of the numbers, upang maghain at mag-aproba ng motion na ibasura po yung kaso tulad ng ginawa po ni Bato de la Rosa, remember? Motion to dismiss. Kahit wala dapat na motion to dismiss, pero gagawin pa rin nila. Magmamotion sila to dismiss sa dahilang insufficient in form and substance. Yan ang gagawin nila. Kahit yan dapat, hindi mga kababayan na sa Senado kasi na-determine na po ng Congress
yung insufficient, yung sufficiency in form and substance. Madaling sabi, garapalan po yung gagawin nila. Mga garapal na po itong mga senador. Grabe kasi yung desperation nila kasi majority sa kanila may kanya-kanyang mga kaso. So ito yung mabilis mga kababayan na pamamaraan ng sabotahe na plano nilang gawin. So bago pa man makapagsalita yung mga testigo, papatayin na po nila yung impeachment trial gamit yung kanilang kapangyarihan sa Senado. Para ano? Para maprotektahan yung kanilang amo, si Sara Duterte. Pero bilang mga senator judges, mga kababayan, ang mga senador ay may sinumpaang tungkulin sila sa ilalim ng ating konstitusyon na maging patas dapat. Walang kinikilingan. At dapat sana itaguyod nila yung katotohanan. Pero po yung kasalukuyang gawi po nitong majority bloc ay tahasang kabastusan po sa institusyon. Yun mismo yung naging description, mga kababayan, ni Frank Drilon, tahasang kabastusan sa institusyon ng Senado at insulto sa batas. Binabalahura na nila mismo yung ating konstitusyon. Ang impeachment po ay hindi isang ordinaryong panukalang batas na pwedeng idaan po sa ligalig ng palakasan ng numero o padamihan ng numero. Ito po ay isang quasi-judicial proceeding. Ang paggamit ng tyranny of numbers para lang harangin ng mga ebidensya tulad ng galing sa AMLAC, BIR at COA bago pa man ito mapakinggan ay tahasan pong paglabag sa due process at pag-abuso po sa kapangyarihan. Itong modus na gusto nilang isulong po ay desperado nilang hakbang. Kaya gusto nilang baguhin yung rules ng Senado. Gusto nilang payagan yung mga nagtatago o mga makukulong na senador na makapagboto pa rin through Zoom. Ito po ay tahasang pag-isa sa dangal ng Senado. Ginawa na nilang katatawanan yung silyo ng Senado para lang sa politikal na proteksyon ng isang pamilya. Kung ang isang akusado, mga kababayan, sa ordinaryong korte, hindi maaring mag-zoom mula sa selda para po iabsuelto ang sarili o kasapakat niya, bakit papayagan itong mga senador na gawin ito? Isa po siyang matinding legal anomaly, mga kababayan. And a bad precedent. Bad and dangerous precedent, mga kababayan. Sa ilalim ng batas, ang pagpigil sa paglabas ng mga ebidensya ay indikasyon po ng pagkakasala. Ibig sabihin, guilty. Kaya pinagtatakpan. Kung walang itinatagong nakaw na yaman sa AMLAC po at BIR records, hindi dapat matakot ang mga senador na ilabas ito. So ang posibleng pagboto ng majority senator na i-block ang paglabas ng ebidensya ay pag-amin, mga kababayan, na sadyang may krimeng naganap na pilit nilang itinatago. Tama po, mga kababayan? Ang motion to dismiss ay isang pag-amin sa kawalan ng delikadesa. Ang pagtangkang pagbasura, mga kababayan, pagtangkang ibasura yung kaso na hindi man lang tinitingnan yung mga ebidensya o sa mailalim sa paglilitis ay isa pong duwag na shortcut, and it is a mockery of justice na malinaw. So pinatutunayan lang ng lahat ng ito na ang Duterte Block ay hindi mga hukom, kundi mga abogado ni Campanilla at bodyguard ni Sara na nakaupo mismo sa loob ng Senado. Yun ang nakakalungkot. So ipaalala natin sa mga senador na ang Senado, mga kababayan, ay hindi po pribadong korporasyon ng pamilya Duterte. At saka yung impeachment court ay hindi po siya playground para sa kanilang manipulasyon. Ang batas po ay ginawa para protektahan ang ating mga mamamayan, hindi para po magsilbing kalasag ng mga abusado sa gobyerno. So tandaan natin ang simpleng batas ng hustisya, mga kababayan. Ang walang itinatago, wala dapat na ipangamba. Kung malinis ang konsensya ni Sara Duterte, ayan dapat niya ang Kamara na maglatag ng mga ebidensya. Ayan dapat na magsalita yung AMLAC at dapat harapin yung paglilitis. Hindi sa likod ng Zoom screen o sa ilalim ng saya nitong mga sunod-sunurang mga senador. So ang sagot, mga kababayan, sa mga tanong, kung sino yung magkikinabang sa pagpapahina sa impeachment trial laban kay Sara Duterte, walang iba si Sara mismo at iba pang mga kurakot
na nakasampa sa kanyang balikat. Yan yung malinaw, mga kababayan. Kaya maging yung ating Pangulo, talagang napariak na. Ito yung latest 1 minute ago. President Marcos Jr. says he had watched with horror the recent Senate fiasco and never did he imagine that the legislative chamber would descend to that level. I watched with horror that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtinginan ni E.S. Ralph. Ganyan ba tayo noong senador tayo? Mayroon ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya noong panahon natin dahil nagpipersonala na Naging personal. Ang babaw na ng usapan. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? Ganon yung naging pagkadismaya, mga kababayan, ng ating Pangulo. Nabubulok na po yung Senado. So, hinog na siya. Hindi nga hinog nabubulok na siya para i-abolish, mga kababayan. So kung ayaw ni Amy Marcos ng Chatsa, sila yung nagiging dahilan. Sila at kanyang mga kasama yung naging dahilan para ma-justify yung Chatsa to abolish the Senate, mga kababayan. Kasi pinaglipasan na po ng panahon. Puro na mga salaula nandiyan dyan, mga kababayan. Puro mga halang at sangkot sa kung ano-anong mga korupsyon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Tinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad nito po si Yoli Tan, isang cancer survivor. Sabi po niya, ovarian cancer survivor siya. Barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Judy faced the fight of her life through surgery and harsh chemotherapy. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya po, immune system booster, trusted by survivors. Para sa inyo mga inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo po kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling, live, every Sunday from 7 o'clock in the evening onwards. Pwede kayong Philippine time, pwede kayong mag-message sa kanya.